Sige na nga. Sambit ni Patrick na parang batang nagtatampo. Ang cute mo. Saad niya naman dito sabay pisil ng pisngi nito. Your lips is the sweetest I've ever kissed, Jesusa. Bakit? Nakahalik ka na ba ng ibang babae dati? Oo naman, madami nang nanghalik sa akin na babae no. So, lalaki ka talaga? Try natin, gusto mo? Seryoso to sa pagtanong sa kanya, bigla siyang kinabahan. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Natigil lang ang pag-uusap nila nang pumasok ulit si Sam na may dalang kape. Pasensya na ha, isa lang ang binili ko. Hindi pa kasi pwedeng magkape si Sir Patrick at sigurado kung hindi naman tatanggapin ni Mami Susa ang kape mula sa akin. Masasayang lang. It's okay Sam, nakapagkape na ako sa bling. Thanks anyway, sagot niya dito. Ayaw na niyang makipag-away. Malinaw naman na siya na ang nanalo, napangiti siya. Binalingan niya si Patrick. Nakatingin din pala ito sa kanya, hinawakan itong kamay niya at ngumiti sa kanya. Kinilig na naman siya. Napansin niyang sumimangot si Sam nang makita nito na magkahawak kamay sila. Lihim siyang napangiti. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto. Bigla niyang inagaw ang kamay niya pero hindi nito binitawan ni Patrick. Tinignan lang siya nito na nakakaloko. Ang doktor ang pumasok. Matamis ang ngiti na sinalubong ng doktor kay Patrick. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Bata pa ito. Maganda at chinita din na katulad niya pero malit ng itong babae. Kamusta naman ang pogi kong pasyente? Wika nito habang papalapit kay Patrick. Pasimpleng tumaas ang kilay niya. Naglalandi ba ito kay Patrick? Pati ba naman ng doktor karibal niya? Kumawala na siya sa pagkakahawa kay Patrick at umupo sa sofa. Nakabusangot ang mukha niya. I'm okay, Doc. That's good to hear. Let me check kung okay ng sugat mo. Wika ng doktor sabay himas sa dibdib ni Patrick na may sugat. Bakit parang may mali siyang pagkakahimas nito? Parang nangaakit. Buisit na doktor na to, chinachansingan si Patrick ko. Sigaw ng isip niya. Naging uncomfortable din si Patrick sa ginawa ng doktor. Tumingin ito sa kanya na parang nangihingi ng pasensya pero sinimangutan niya to. If I know, gustong gusto niya din ang ginagawa ng doktor sa kanya. Labas nang muna ako, wika niya sabay biglang tayo at lumabas ng kwarto. Naiinis siya. Ayaw niyang makitang minomolestya ng ibang babae si Patrick. Kainis! Sigaw ng utak niya. Umupo lang siya doon sa waiting area kung saan pwede niyang makita sakaling lalabas na ang hitad na doktor sa kwarto ni Patrick. Ano ba kasi ang nangyari sa kanya? Bakit gano'n na lang siya kung magselos sa mga babaeng lumalapit kay Patrick? Wala naman silang relasyon. Baka nag-overreacting lang siya. Pero hindi Bakit naman siya halikan ni Patrick kung wala din tong feelings para sa kanya? Hindi ba nga fake boyfriend mo siya? Bakit nagalboroto ka dyan? Fake nga Parang baliw na siya. Kinakausap niyang sarili niya. Maya-maya pa'y nakita niyang doktor na lumabas na ng kwarto ni Patrick. Saka naman siya pumasok ulit. Nakatingin si Patrick sa kanya pagpasok niya. Naka-recline pa upo ng kama nito. Lumapit siya dito tinawakan ng bagong benda sa dibdib nito. Okay ka na ba? Masakit pa ba? Nag-aalalang tanong niya kay Patrick. Hinimas niyang may sugat na bahagi ng dibdib nito. Narinig niyang may lumabas na ungol sa bibig nito. Hinuli nitong kamay niya para pigilan siya sa ginagawa niya. Nagtataka siya. So siya hindi pwedeng hawakan pero ang doktor pwede, ganon? Tanong niya sa isip niya. Sam, pwede ba lumabas ka na muna? Utos nito sa nurse pero ang mata nito'y napako sa kanya. Hawak pa din itong kamay niya. Bakit mo ako iniwan? Tanong ni Patrick sa kanya. Nang makalabas na si Sam, hawak pa din itong kamay niya. Nagpahangin lang sa labas. Pagsisinungaling niya. Alangan namang sabihin niya dito na nagseselos siya. Wala naman siyang karapatan. Look what did you do to me? Sambit ni Patrick sabay alis sa una na nakatakip sa kandungan nito. Nakatayo ng junior nito, bigla siyang napahiya. Did I do that? Gulat na tanong niya. Yeah, simpleng hawak mo lang sa akin. Hindi ko din alam kung bakit ganito. Sambit ni Patrick. Gusto sana niyang bumitaw sa pagkakahawak nito pero hindi siya nito binitawan. Baka naman dahil kay Doc yan. Kitang-kita ko kaya kung paano kanya molestyahin. Hindi walang epekto sa akin yun. Sa'yo ko lang naramdaman to. Napasimangot siya pero kinikilig naman siya at the same time. Ang lakas ng tama nilang dalawa sa isa't isa.
Jesusa, pwede bang wag mo akong iwan kapag may mga babaeng lumalapit sa akin? Gusto ko ikaw lang na sa tabi ko. Bakit? Boyfriend ba kita? Fake boyfriend lang naman kita, saka hindi pa nga siya nagumpisa yung deal natin. Kasi wala pa naman si Papa. Hindi ba pwedeng totohanin na lang natin yun? Kinilig siya sa sinabi ni Patrick. Gusto siya nito maging girlfriend. Papayag ba siya? Siyempre gustong gusto niya pero baka sabihin nito na easy to get siya. Ano na be? Pwede ba kita maging girlfriend? Muling tanong nito sa kanya. Ang bilis naman. Hindi mo pa nga ako niligawan. Liligawan kita araw-araw basta sagutin mo na ako ngayon. Sige ka, baka maunahan ka pa ng ibang mga babae dyan. Napasimangot siya sa sinabi nito. Sige na nga. Talaga? Sinasagot mo na ako? Oo na nga. Pasuplad ang sagot niya. Ang cute mo be. Halika nga. Nilapit ito mukha sa kanya, tinalikan siya nito sa leeg. Nagulat siya doon. Hindi niya inaasahan yon. Kakaiba din kasi ang dulot ng halik na yon at sa leeg pa. Be, tingnan mo, parang gustong kumuwala ni Junior. Sabit nito sa kanya na tinaas muli ang unan sa kandungan. Lumuwang mata niya sa nakita. Kinabahan tuloy siya at na-excite. Virgin pa kasi siya, hindi pa siya nagkaka-boyfriend. Si Christine ang unang nakarelasyon niya at babae pa. Ano, natahimik ka na dyan? Nag-i-imagine ka ba? Hindi ah. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganyan. Talaga ba? Swerte naman natin sa isa't isa. Virgin din kasi ako. Namula siya sa sinabi ni Patrick. We, hindi nga. Oo naman, may identity crisis nga ako, hindi ba? Hindi ko alam kung sa lalaki o babae ako magkaka-in love. Pero ngayon alam ko ng sagot at ikaw ang sagot sa tanong ko. Sabit nito na ikinangiti sa kanya. Puro kakalokohan. Hampasin niya dapat ito pero hinuli nitong kamay niya at dinala sa pagkalalaki nito. Gusto niyang bawiin ang kamay pero hindi niya pinayagan. Can you touch me, be? Pagmamakaawa nito sa kanya. Tinignan niya na muna to. Mapupungay ang mga mata. I can't wait na makalabas na ako dito. Natakot siya sa sinabi ni Patrick. Alam niya nasa isip nito. Maya-maya pa hinawakan na nito ang kamay niya. Pinapatigil na siya nito. Thank you, be. Sambit nito habang nakagiti sa kanya. Are you done? Hindi pa. Baka kasi pumasok si Sam eh. I just want to feel your touch. Nangitian silang dalawa. I think I'm in love with you, Jesusa. Me too, nahihiyang sagot niya. Lalong lumaki ang ngiti nito sa labi. Kapag makalabas na ako dito, we will make the most of our time together. Ipaparamdam ko sa'yo how much I love you. Thank you for loving me back. I love you, Jesusa. I love you too, Pat. Sambit niya sa kasumandal sa dibdib nito. Ang saya-saya ng puso niya. 3 araw pang tinagal ni Patrick sa ospital. Araw-araw din siyang nandoon para bantayan ng binata. Sumasaglit lang siya sa bling para tignan ang store nila. Tapos sa ospital na siya dediretso. Ang mga kaibigan nilang sina Almaro, Angela, Lennon at Cindy ay pumupunta din sa ospital pero sa kanya na pinagkatiwalang pag-aalaga kay Patrick. Napansin din siguro ng mga to ang extra closeness nilang dalawa pero hindi pa alam ng mga to na may relasyon na sila ni Patrick. Gusto niyang isekreto na muna sa mga kaibigan. Baka sabihin ng mga to na ang bilis-bilis lang siyang napaibig ni Patrick. Nahihiya siya. Habang tumatagal ay nagiging sweet si Patrick sa kanya. Minsan hinalikan nitong kamay niya habang magkahawak kamay sila. Araw ng paglabas ni Patrick sa ospital, sinundo niya ito at inihatid sa bahay ni na Cindy. Doon ito tutuloy, utos yun ni Tita Estrella. Makabawi man lang daw sa utang na loob nilang pagtulong nito kay Cindy. Siyang nagde-drive habang papunta kina Cindy. Silang dalawa lang sa sasakyan. Hindi na nila kinuhang serbisyo ni Sam bilang private nurse nito. Hindi naman na kailangan dahil nagpapagaling na lang ito ng sugat sa dibdib. Mabuti nga kung ganun, mainit kasi ang dugo niya sa babaeng yun. Puro paglalandi lang ginagawa nito kay Patrick. Mabuti na lang at hindi ito pinatulan ni Patrick. Loyal kasi ito sa kanya. Napangiti siya. Saan ka tumutuloy, Jesusa? Tanong ni Patrick sa kanya habang binabaybay nilang kalsada, papunta sa bahay ni Cindy. Sa bahay namin. Mag-isa lang ako doon. Can I stay with you? Tanong ni Patrick sa kanya. Bigla siyang kinabahan. Alam niyang nasa isip nito, delikado yun kapag silang dalawa lang. Baka kung anong magawa nila, hindi pa siya ready.
Baka magalit si Tita Estrella eh. Hindi ba gusto niya na doon ka sa bahay nila? Maboboard lang kasi ako doon eh. Bakit naman? Masaya nga doon dahil madami kayong nakatira doon. Unlike sa bahay ko na ako lang mag-isa. Mas boring doon. Gusto ko kasi na lagi kang nakikita. Bibisitahin na lang kita palagi doon. Sambit niya sa nobyo. Sige, sabi mo yan ha? Hinawakan nito ulit ang kamay niya. I like holding your hands, be. It's so soft. What are you doing? Nagdadrive ako. Kunwaring saway niya. Naalala mo bang pangako mo sa akin dati? Anong pangako? Nagtatakang tanong niya. Di ba sabi mo I can kiss you kapag nakalabas na ako ng ospital? Did I say that? Kunwaring tanong niya. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Oo kaya? Wag na nga. Sambit nito na parang nagtatampo. Hindi na din siya nagsalita. Hindi niya alam ang sasabihin. Wala silang pansinan hanggang sa makarating na sa bahay ni na Cindy. Gusto niyang kausapin to. Gusto niyang basagin ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Pero hindi niya alam ang sasabihin. Sinulyapan niya ito. Nakatingin lang ito sa labas ng kotse. Hinayaan niya na lang muna to. Nang dumating na sila ng bahay ni na Cindy ay naganda pala. Nang munting salo-salo si Tita Estrella para kay Patrick. Kumpletong pamilya at mga kaibigan nila doon. Nandun ang pamilya ni Leno na sina Kevin at Juliana at ang kambal. Nandun din si ate. May kasamang nobyo nitong si Fred. Maya-maya pa'y dumating na sina Almaro at Angela. Hello iho, I'm glad okay ka na. I'm so thankful dahil niligtas mong nag-iisa kong anak, Pat. Isa ka talagang savior. Maluhaluang sambit ni Tita Estrella. It's nothing, Tita Estrella. I love Cindy kaya gagawin ko lahat para sa kaibigan ko. Salamat naman kung ganun, iho. Siya nga pala, parang may nagbago sa'yo, iho. Ano naman po yun, tita? I don't know, pero parang hindi na ikaw ang dating Patrick. Baka naninibago ka lang, tita. Matagal din tayo hindi nakita. Siguro nga. Come, let's have dinner. I prepared a welcome dinner for you. Utos nito kay Patrick at giniya papasok ng bahay nila. Hindi pa rin siya pinapansin nito. Nakipagkwentuhan na rin siya sa mga kaibigan nilang naroroon. Pasimpleng sinusulyapan niya si Patrick pero hindi ito tumitingin sa kanya kahit na minsan. Naiinis na siya. Nang lumalim ng gabi ay nagpaalam ng mga kaibigan nila. Pat, dinala ko ng mga gamit mo dito. Dito ka daw muna, sabi ni Tita Estrella. Sambit ni Almaro. Nasa guest room ng mga gamit mo, Pat. Doon sa dati mong ginagamit na room. Pinaready ko ng kwarto mo doon. Sad naman ni Cindy. Thank you, Besh. Can I go to my room? Medyo napagod na kasi ako. Sure, ihahatid na kita. No, si Susan na lang maghahatid sa akin. Nagulat ang mga nandun, may duda ng mga to sa kanilang dalawa pero wala ni isa sa kanila nagtatanong. Maging siya ay nagulat din sa sinabi ni Patrick, hindi kasi siya pinapansin nito kanina pa. Tapos ngayon, gusto nito na siyang maghahatid sa kwarto. Jesusa, let's go, ayan nito sa kanya. Sure, tumayo na siya para lalayan si Patrick. Nakaakbay ito sa kanya habang papunta ng room nito. Wala pa rin silang pansinan habang naglalakad papunta sa kwarto. Malamang ay nakasunod ang mga mata ng kaibigan nila sa kanila pero wala na siyang pakialam doon. Nang makarating na sa room ay binuksan itong doorknob at naunang pumasok. Naiwan siya sa labas ng kwarto. Tinignan siya nito nang hindi siya pumasok. Nagkatingin sila na parang nagpapakaramdaman. Lumapit to sa kanya, tinawakan ng kamay niya. Hinatak papasok sa loob ng kwarto at nilakang pinto saka siya siniil ng halik. Nagulat siya sa ginawa nito. Shit, Jesusa, kanina ko pa gustong gawin sa'yo to. Sambit nito habang patuloy sa paghalik sa kanya. Giniya siya nito sa kama at hiniga. Maya-mayang mga halik nito ay naging mabagal. Humiga ito sa tabi niya. Kapwa sila naghahabol ng hininga. Sorry, Jesusa. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. I've been dreaming of this to happen kahit pa nasa hospital pa ako. Napangiti siya. Kaya pala lagi niyang nahuli itong nakatingin sa kanya. Ini-imagine pala siya nito. It's okay, be. Magnobyo na rin naman tayo. Ang mabuti pa, lumabas ka na. Baka ano pang isipin nila sa atin. Magpapahinga na ako. Tumayo siya tinayos ang damit. Good night, be. Bukas pupuntahan kita ulit dito after kung dumaan sa bling. Tumayo na rin si Patrick at tinalikan siya sa lobby. Good night, my love. Inayos nitong buhok niyang nakakalat sa hinatid siya sa pinto. Malaki ang ngiti niya sa lobby habang naglalakad pabalik sa komedor. Malayo pa lang siya nasa kanya ng mga mata ng mga kaibigan nila. Ang akala niya umuwi ng mga to, muli siyang bumalik sa pwesto niya.
Silang magkakaibigan na lang ang nandoon, wala na si Tita Estrella at Tito Larry. Mukhang masaya ka, Jesusa? Tanong ni Lennon sa kanya. Bakit? Bawal bang maging masaya? Pabalang na sagot niya. May pinupunto na naman kasi to. Hindi naman. Anong ginawa niyo sa kwarto ni Patrick? Hindi ba nga hinatid ko siya? Hatid nga lang ba? 30 minutes ka kayang nawala. Parang investigador to kumakatanong sa kanya. Nagulat siya. 30 minutes na ba yung romansahan nila? Hindi niya nga alam dahil parang nasa langit na siya sa mga oras na yun. Umamin ka nga sa amin ni Susa. May relasyon na ba kayo ni Patrick? Natahimik siya. Hindi niya talaga may tatago sa mga tong relasyon nila. Yumuko lang siya at tumango bilang sagot. What the heck? Tomboy at bakla? Sambit ni Almaro. Huy, hindi bakla si Patrick. Hindi pa siya nagkarelasyon sa lalaki. Saka bisexual naman ako. Sure na kayo sa nararamdaman nyo? Kami hindi naman against sa relasyon nyo pero baka magkasakitan lang kayo balang araw. Kung iba palang gusto nyo ha, sad ni Lennon. Ako sure na ako na gusto ko siya. Ganun din naman siguro siya sa akin. Well, hindi naman natin mapipigilan yan kung nagmamahalan nga talaga kayo. Ingatan nyo na lang ang isa't isa. Sambit naman ni Cindy. Thanks guys, nakangiting sambit niya sa mga kaibigan. So, naka-first base na bang bata namin? Nakakalokong tanong ni Almaro sa kanya. Ano ka ba? Nihiyang sagot niya. Guilty kasi siya. Mas masarap pa din palang lalaki kaysa babae, Susa. Masarap ang totoo. Sabi ni Lennon sabay halakhak, lalo siyang namula sa komento ni Lennon sa kanya. Ano ba kayo? Ang babastos nyo. Ako na naman ang nakita nyo. Panigurado yan kapag nakatikim na si Susa. Malamang hindi na maisipang maghanap ng babae. Mahina pang bata natin ngayon dahil may sugat pero kapag magaling na yun, sigurado. Excited din yun na makatikim. Shut up guys! Sigaw niya pero lalo siyang pinagtawanan ng mga to. Uwi na ako, puro kayo kalokohan. Asar talo. Tumayo na siya at pumunta sa kotse niya. Kunwari nakasimangot pero sa utak niya excited siya sa sinabi ni Almaro. Virgin pa si Patrick kaya alam niyang excited din to sa kanya. Nararamdaman niya to kaninang hinatid niya sa kwarto. Hindi na din naman sila bata pa para mag-inarte pa. Nagde-drive na siya pauwi nang nag-ring ang phone niya. Tinignan niyang screen ng phone niya. Nakapatong lang kasi to sa tabi ng driver's seat kasama ng bag niya. Ang papa niya tumatawag. Napabuntong hininga siya. Sigurado siyang papagalitan na naman siya nito tungkol kay Christine. Hindi niya sinagot yon. Hinayaan niya lang na mag-ring yon hanggang sa matapos pero hindi siya nito tinigilan. Nag-ring to ulit. Hello pa. Parang niinis na sagot niya sa papa niya. Bakit ang tagal mong sumagot? I'm driving. Gusto mo bang maaksidente ang pinakamamahal mong anak? No, huwag ka na munang mamamatay. Bigyan mo muna ako ng apo. Ang sama mo pa. Mas mahal mo pang magiging apo mo kaysa sa akin? Oo, dahil pasaway kang bata. Ang ganda-ganda mong babae pero sa babae ka nakikipagrelasyon? Galit na sabi ng papa niya. Eto na naman sila. Babalik na naman sila sa dating issue sa isip niya. Sinasayang mong panahon kung inaayos mo sanang buhay mo. Nakadalawang anak ka na ngayon. Uwi ako dyan next week kaya hindi mo ko pwedeng takasan ni Susa. Magpapakasal ka sa anak ng kumpare ko sa ayaw at sa gusto mo. Mahabang litanya ng papa niya. Pero may boyfriend na ako pa. Hindi mo na ako kailangang ipakilala sa anak ng kumpare mo. Sinong niloloko mo, Jesusa? Paano nagka-boyfriend ka kaagad eh? Kaka-break niyo lang ng girlfriend mo. Baka akala mo maluloko mo ko. Kumuha ka ba na lalaki dyan para ipakilala sa akin na kunwaring boyfriend mo? Huwag mo kong subukan, Jesusa. Malilintikan ka talaga sa akin. Nagsasayang ka ng panahon. Gusto ko na ng apo. Pero pa, totoo naman na may boyfriend na ako. Babae ba yan? Siyempre, lalaki. Boyfriend nga eh. Paano ka magkaka-boyfriend kung totomboy-tomboy ka? Akala ko ba gusto mo ko magka-boyfriend? Tapos ngayon, duda naman kayo sa akin. Maawa ka naman sa akin, anak. Dalawa na lang tayo sa mundo. Wala nang mama mo. Baka pati ako sumunod pa sa kanya. Dahil sa konsumisyon ko sa'yo. Kapag nalaman ko talaga na niloloko mo ko, itatakwil talaga kita. At mawawalan ka ng mana. Tingnan ko lang kung saan ka pupulutin sa katigasan ng ulo mo. Okay pa, I got it. Okay? Ayaw mo namang maniwala na may boyfriend na nga ako eh. Next week, uuwi ako dyan. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, lagot ka sa akin. Oo na nga, paulit-ulit pa. Sige na, nagdadrive ako eh. Pag ako na-aksidente, baka hindi lang akong mawawala sa'yo. Pati anak. O sige na, tinatakot mo pa ako. Bye papa, I love you. Pagkatapos ng sabihin yun, pinatayan niya na to ng telepono.
Baka ano pa man ang idagdag nito. Natawa siya sa papa niya. Ayaw nitong maniwala na may boyfriend na siya. Maging siya hindi rin naman makapaniwala na ang bilis nilang mahulog sa isang lalaki.